Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naniniwala si senatorial aspirant Teddy Casino na mapapababa lamang natin ang presyo ng bigas kung bubuhusan ng sapat na pondo ang sektor na nagpapatakbo rito. Nais din itong isulong ang proteksyon ng mga magsasaka kung mabibigyan ng pagkakataong maiupo sa Senado. Ang pagsalang niya sa Bakit Ikaw? DZRH Election Interviews, silipin sa report ni Wina Hesoro. Matagal nang gustong isulong ni Teddy Casino ang Rice Industry Development Act na layong bigyan o buhusan ng sapat na pondo ang industriya ng bigas. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, sinabi ni Casino na wasak na ang sektor ng agrikultura sa ngayon dahil maraming magsasaka ang nalulugi. Buhusan natin ng sapat na pondo ang industriya ng bigas. Ang aming estimate 50 billion a year, siguro mga 5 hanggang 7 taon. Para talagang ma-develop natin yung mga irigasyon, ma-develop natin yung mga farms, teknolohiya, mabigyan natin ng sapat na subsidyo, production subsidies yung ating mga magsasaka. Aniya, kinakailangan umanong tanggalin ang value-added tax sa mga presyo ng langis, kuryente, tubig at iba pang batayang serbisyo. Tanggalin na natin yung value-added tax sa langis, sa kuryente, sa tubig at iba pang mga batayang serbisyo. Dati naman wala yan eh. So tanggalin yung 12%. So agad 12% ang mawawala. Malaking bagay yan, no? At tiyak na medyo makakaalwan yung mga biyahero, yung nasa palengke, even yung mga producers, may impact ho kaagad yan. Samantala, sa halip na liberalization, kailangan umano ang proteksyon para sa mga magsasaka at iba pang industriya para tumibay at lumago. No, sa halip na liberalization, kailangan natin proteksyon para sa sarili nating mga magsasaka, para sa sarili nating mga industriya, para ito ay tumibay, lumago, at kaya tayong pakainin at bigyan ng mga produkto ng sarili nating mga producers, hindi yung imported lahat. Kailangan rin umanong itigil ang privatization. Pinrivatize na natin lahat eh. Ang kulang na lang, hindi natin pinaprivatize, Kongreso at Senado. Pero halos lahat, mga ospital natin, yung sarili nating kumpanya ng langis, pinrivatize na natin. Pati yung mga highway ngayon, pinaprivatize natin, puro toll fees na yan. Kailangan ibalik ang papel ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at hindi pwedeng puro pribado na lang lahat. So sa pinaman sa confidential funds, naniniwala siyang dapat aniyang alisin na ito. Huwag na dapat at i-reserve na lang yan doon talaga sa mga ahensya na nagsasagawa ng mga secret intelligence information. Pero sa kabila niyan, kailangan pa rin pahigpitin yung pamantayan kasi nga naaabuso eh. Bilang aktivista, naniniwala si Casino na panahon na para mailagay ang isang tulad niya sa pwesto dahil ang tinitingnan umano nila ay ang problema ng buong sistema at ipinaglalaban nila ang pagbabago sa sistema. It's about time na yung mga, sabihin na natin, mga aktivista, yung mga radikal, ang mailagay sa pwesto. Kasi pag aktivista ang tinitingnan namin yung problema ng buong sistema eh. Hindi yung patsi-patsi lang. At ang pinaglalaban natin, pagbabago talaga sa sistema. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.